So, mga sangkay, meron pong kumakalat ngayon na video, no? Ito po ay interview ni Atong Ang, mga sangkay, na kung saan pinagdududahan po ng marami sa ating mga kababayan na mayroon daw pong koneksyon kay PRRD. At yung iba dyan, mga sangkay, nagkukomento na di umano'y si PRRD ang protector. At well, pag-usapan po natin, tingnan po natin ang video na to, mga sangkay, kung gaano nga ba ka-legit. Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Nako, eto nga po, may kumakalat na video ngayon, no? Kay Atong Ang po ito, mga sangkay. Isa pong interview ng, kung hindi ako nagkakamali, GMA7. Noon pa po ito, mga sangkay, na interview. Kung hindi ako nagkakamali, panahon pa po ito ni PRRD. At ngayon, mga sangkay, di ba nga po, ito lang yung ano natin, analysis dyan. Si Atong Ang ay nadadawit, mga sangkay, sa pagkawala ng mga sabongero. No? At ngayon, isa sa nakapagtataka, nung panahon ni PRRD, hindi gumalaw ang kaso ng mga nawawalang sabongero. Ang dami po niyan, guys. Hindi po yan basta-basta. Malasa, 44 po yan, mga sangkay. Sa dami nila. Pero ang tanong dyan, bakit hindi gumalaw nung panahon ni Tatay Digong? So, very confusing at sobrang weird, mga sangkay. Bakit? Bakit hindi gumalaw ito nung panahon ni Tatay Digong? May video, mga sangkay, panoorin natin yan. Bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.53 million subscribers na. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. Ito yung video, mga sangkay, na sinasabi po natin. Kalat na kalat po ito ngayon. Ang gagaling talaga ng mga Pinoy makahanap, no? Akalain nyo na matagal na pong video ito pero nahanap pa, mga sangkay. Sabi po dito sa kanyang post, ditong nag-post na si Lance TV, kayo na ang humusga. At sobrang kalat na kalat po ito ngayon, mga sangkay. May mga nag-upload pa pong iba. The Confessions yung title dito. Panoorin natin. Interview kay Atong Ang. Bago siya lumipad papuntang India noong Miyerkules, sinabi ni Pangulong Duterte na hiniling niya sa negosyante at gaming consultant na si Charlie Atong Ang na tulungan ng gobyerno na sukuin ang illegal gambling sa bansa. At kaugnay yan, makakausap natin ngayong umaga si Ginoong Ang. Magandang umaga po sa inyo, sir. Okay. Inutusan ni PRRD si Atong Ang na sugpuin ang illegal gambling sa bansa. Inutusan, ha? So ngayon, mga sangkay, medyo pwede na nating maisip na, wait. Ano na nangyari? Ano ang meron? Diba, mga sangkay? Kumbaga, kung marunong kang gumamit ng utak at pag-a-analyze sa mga nangyari, medyo may connection. Alright, ito, panoorin natin. Magandang umaga naman, Awi ka. Okay, special mention rin ni Pangulong Duterte sa kanyang speech bago umalis, ano? Na special mention pa po si Atong Ang ni PRRD bago umalis. Noon pa po ito, mga sangkay, panahon pa po ni Tatay Digong. Sinabi niya doon na, sinabi raw niya sa inyo, Atong, ikaw ang number one na gambler dito sa Davao. Hawak mo lahat, huwag tayong magbulahan, no? Ano reaction niyo doon? He was recalling a conversation some time ago. Yeah. Okay, explain ko na rin kung kung paano kami nagkakilala ng presidente. Hindi naman kami very close sa presidente para magkaganon. Kasi ang nangyari kasi noon, kung matatandaan ko noon, nagkita lang kami ng presidente. Noong panahon ni Presidente Estrada, before, kasi noong 90s, nagsasabong na ako dyan. So siguro, nababalitaan ni presidente, yung mga kaibigan niya kasi, mga kaibigan ko rin. Ngayon, nung maging presidente, nung manalo siya. Okay, nung nanalo siya, si PRRD. Na hindi pa sometimes May 2016, tumawag sa akin tumawag sa isang kaibigan ko, si Secretary Bongo, ang sabi, si Bongo tumawag daw sa kanya. You see, guys, mayroon talagang mga nagdudugtong kung pagtatahi-tahiin po natin yung mga connections sa kasong ito, mga sangkay, medyo nangangamoy 'Di ba? Tumawag si Bongo kay Atong Ang. Mismo galing kay Atong Ang po yan, ha? Kausapin daw ako. Nakausap ako. Sabi,
Atong, punta ka dito sa Davao, batiin mo naman si Presidente. Pinapunta sa Davao para lang batiin si PRRD. Dito pa lang mga sangkay, masasabi na po natin na parang may ano talaga, meron po talagang, paano ba? Kasi itong si Atong Ang, ano pa lang siya ngayon eh. Inaakusahan pa lang, pero hindi pa po siya guilty. Alright? Baka sabihin nyo, guilty na po si Atong Ang. Meron pa rin po siyang karapatan, magpaliwanag, depensahan ang kanyang sarili. Wala pa pong hatol. Pero, kumbaga, kung tatahi-tahiin na po natin yung mga pangyayari, yung mga sabongero na wala nung panahon ni PRRD, buong bansa, binalita yun eh. Nakaalam ang buong bansa na nawawala. Pero ang matinding, ano dito mga sangkay, sobrang nakapagtataka. Walang gumalaw para halughugin kung sino ang mastermind. Then, here we go. Ngayon mga sangkay, nagkaroon po ng investigasyon. Lumalabas sa investigasyon, may mga pulis na dawit. Kinokonekta ang war on drugs. Na mayroon daw pong payroll, something like that. Tapos mga sangkay, koneksyon kay PRRD. Yun yung lumalabas sa mga investigasyon. So, rewind. Okay? Rewind tayo. Ito na yung video. Kung papansinin po natin, special mention si Atong Ang ni PRRD. Ni-reveal din po ni Atong Ang mga sangkay na nung nanalo si PRRD, tinawagan siya ni Bongo. Tinawagan ni Bongo. Bakit tatawagan? Personal na magkakilala, pinapunta sa Davao para batiin lamang po si Tatay Digong nung pagkapanalo. So, kung gagamitin po natin mga sangkay, yung pagkakatahi-tahi ng mga events sa kasong ito, mukhang may nabubuo mga sangkay. No? May lumilitaw na pangyayari at mukhang may mga connections. Alright? Okay. O, ang ginawa ko, lumipad naman ako doon. O lumipad siya doon sa Davao. Pagdating ko doon, Monday, marami siyang bisita. Tuesday, nagkaroon ako ng pagkakataon, pinatawag ako, nagkita kami. Kita sila. Apat lang kami. Apat lang daw sila. Secretary Bongo, siya, ako, tsaka si Presidente, ako, si Secretary Bongo, tsaka si Congressman Florendo. Ngayon, nag-congratulate lang naman ako. Tapos, nasabi ko sa kanya yung problema ng PCSO. Sinamantala ko na rin. Which is what? Ano yung main Yung problem? corruption, sinabi ko, dahil concern ako doon, dahil galit ako talaga sa STL. Pinakikita, galit ako sa mga illegal. Never talaga ako dyan sa STL tsaka wetting. Okay? So, yun yung paliwanag ng mga sangkay. Ngayon, kung kayo ang tatanungin, ito lang naman, simpleng tanong. Ano sa tingin nyo? May connection kaya ang Duterte administration kay Atong Ang at sa mga sabongero? Ito malinaw na pala yun. Duterte and Atong Ang, mayroon po talagang connection. May personal relationship. Pero anong connection sa mga sabongero? Posible kaya, mga sangkay? Nakakaano, no? Alam nyo, guys, nakakakilabot itong kaso, mga sangkay. Kasi, sobrang tindi ng ng pagkakatakip. Talagang matindi ang connections, no? I'm not saying na ito po ay si Atong Ang or kung sino man. Pero kung sino ang nasa likod nito, kung sino ang mastermind, mayroong mga matitinding protector. Maybe generals, or even the former president, or kahit na sinong tao. Grabe. Kasi isipin nyo, hindi gumalaw yan nung panahon ni Tatay Digong. Kailan lamang po gumalaw yan? Panahon ni PRRD. Try natin magbasa ba? Panahon ni PRRD. No. Not PRRD. Panahon po ni PBBM. Di ba? Panahon ni PRRD, hindi gumalaw eh. Panahon ni PBBM, doon lamang po nangyari mga sangkin na nabuksan ito. At nagkatukoy-tukoy na kung sino talaga yung mga involved. At kung sino yung mastermind. Though sa ngayon, mga ano pa lang yan, mga lead, no? Kung sino ang mga involved. Pero ito, basahin natin yung mga komento. Sabi nga ni Atong ang walang panalo sa sugal. Atong ang walang panalo sa sugal. Ito naman nasa payola si Dig, sabi ni Marilu. Sabi naman ni Maria Teresa, correct the dots.
Ito naman si Mary Ann Alambat. In short, Duterte ang protektor sa Pogo, Isabong, etc. Sabi naman ni Samuel, sa madaling salita, sa kwento ni si Duterte, talaga ang pinakamalaking pakinabang. May malaking pakinabang sa mga sugal dito sa bansa. Isa siya sa cash resource ni Duterte. Sabi naman nitong si Santos, same feather flock together. Sabi naman ni Soli, unti-unti lumalabas ang mga anomalya nila. Grabe, no? Sobrang nakakilabot to mga sangkay. Kala mo sa pelikula lang po nangyayari. Mahaba-haba pa po itong laban. Kaya sa mga tumatawa dyan, akala nila hindi po ito seryoso. Guys, tingnan nyo na lang tanggalin nyo po muna yung pagiging panatiko nyo sa mga politicians. Tingnan nyo yung buong pangyayari. Nangyari ito nung panahon ni Tatay Digong, pero bakit ngayon lamang po naungkat? Ibig sabihin, matindi ang koneksyon ng kung sino man ang mastermind. Kasi kahit po si Tatay Digong, walang nagawa. Diba? Grabe. Nabangin yung opinion. Mahaba-haba pa po ito mga sangkay, pero putulin na po natin kasi kwento po ito ng koneksyon ni Atong Ang kay Tatay Digong. But what do you think, guys? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.